Maayong adlaw, magandang araw sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po tayo sa aking YouTube channel sa Alison Rock. So ngayon, sa dati kong nakagawian ay dalawang lingwahe pa rin ang aking gagamitin, Tagalog at Bisaya. Para din naman sa mga nanonood sa atin na minsan hindi gaano nakakaintindi ng mga salita namin sa salitang Tagalog na mga Bisaya at may mga alam ko mga Tagalog din na salita ay yung mga hindi na rin naman sila nakaintindi sa atin na salitang Bisaya. So syempre salit-salitan lang. So kaya nang akong ibabahagi ko sa inyo kung paano makatipid tayo sa paggamit ng refrigerator o unsaan pa maagi nga makatipid ka sa paggamit og refrigerator sa imong kuryente. Kay minsan alam ko marami din naman na gumagamit ng refrigerator na hindi nila alam kung paano magtitipid. So yung iba pinapatay nila yung refrigerator nila magdamag, halimbawa pinapatay nila sa gabi para daw makabawas ng kuryente, which is mali po yon, dahil ang pagpapahilo po ng isang tulad nito, isang bote, umaabot ito ng 6 hanggang 8 oras. So kapag nag-yelo ka o nagpa-ice ka, so kinala mo abot pa ning 8 ka oras, unong padung sa 8 ka oras aya pa mugahi ang isa ka bottle. Or kung mukuhan ka og ice, siguro mga 5 hours. So aya pa na siya mag ice nga sulit nga ice kanang puti na gid siya nga pagka-ice. So dili ka nakakuan, wala ka tipid o nakadagay no tong kuryente kung imong ibton sa saksakan ang imong refrigerator. Kay hunaw na nato ang pagsugod o pagpa-ice, muabot pa ni siya og 8 o 6 ka oras aya siya magsugod og ice. So bot pasabot pirmi gagasugod. So ang imong kuryente dili man ni siya inverter, so non-inverter, bisang inverter gihapon, kung palungon December gihapon na sila o procedure sa pagpa-ice. Ang nakatipid lang sa inverter, pag nadugay nimo siya dili na siya bunot-bunoton, so dako siya og tipid sa kuryente. So malaki yung kaibahan nun, yung inverter saka non-inverter. Kapag hindi mo siya binunot doon sa saksakan, tuloy-tuloy lang yung pagpapagana mo, pagka hindi mo binunot doon sa saksakan ay makakatipid ka. Pero kung ang gamit mo ay maski inverter pa yung gamit mo, kung ang paggamit mo naman ay binubunot mo siya doon sa saksakan, tinatanggal mo kung magdamag, so hindi ka pa rin nakakatipid, balik ka pa rin doon sa dating sa basic o back to basic pa rin yung pagpapayelo mo, dahil parehas ang consume niyan kung yung inverter tsaka non-inverter. Pagdating naman sa pagpapayelo, parehas lang po yan, wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang yan kung long run, yung pangmatagalan. Si inverter kasi pagka na-reach niya yung pressing temperature o yung nakapagyelo siya, naabot na niya yung temperature na nakaset na kailangan sa isang pagpapayelo, so doon siya umina. So tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy lang yung paggana niya, tuloy-tuloy hanggang hindi na siya namamatay. Di kagaya kay yung basic na ref natin ay pag namamatay siya talagang drop, tapos madali lang din naman siya bumabalik kasi na-reach niya pa rin yung pressing temperature niya, tapos bumabalik din siya sa umangat naman yung starting procedure niya. So yung kuryente din nun
hindi naman ano, nasa ano lang nasa siguro nasa 75% lang pagka ganun yung ginagamit mo. Pagka hindi mo na siya hinuhugot talaga, binubunot doon sa saksakan. So ang imong kuryente naapagyapo na sa mga 75 to 80% ang imong ma-consume. Kay nakataas ang kuryente pagka imo nang gibunlot sa dito sa saksakan. So then isa pa i-share ko sa inyo yung paano rin makapagbawas nung mababawasan natin yung kuryente. So doon din tayo magbabase sa settings. Kasi pag di mo na set ng ano yan, halimbawa ang settings mo, ang starting ng pagpapayelo, dapat full yung thermostat mo. Kasi pag di mo na full yan, ay matagal pa rin talaga matagal siyang namamatay dahil kailangan niya makuha yung freezing temperature na sinit mo. Doon, halimbawa nakalagay siya sa 5 o sa 6 o 7 man. So pag sinagad mo doon, ilang oras pa niya bago ma-reach yung lamig doon o yung gusto niya mangyari na set point doon sa inilagay mong settings. So may mga ano yan may settings kasi niya, may temperature kasi na binabasehan doon sa bawat pihit mo doon sa iyong settings. So dito naana siya gitawag og kanang temperature setting kung yun imong pagliso giliso na imong butang ta 5 size 7. So pag 7 dito pa na siya mopalong pa naabot niya o size, pero inana kung magsugod kay pagpa-ice isa duha ka adlaw tulo ka adlaw aya pa na mo trip dayon imo pang aprihan. So makuhaan na po tong pugnaw. So pagka pinuksan mo yon, bawasan ngayon yung lamig, kaya babalik ulit, hindi niya mapatay. So kailangan ang starting mo papayelo ka, halimbawa gantong oras magdamag, tapos pag kinabukasan nakita mo na nagyelo, so pipihit mo na siya ng ilagay mo na siya sa 1, ayaan mo siyang mamatay. Namamatay din yan nagtitrip yan. So ganoon din sa inverter magkano humihina na rin yan, nagtitrip siya, ibaba mo yung niya setting. So doon sa 1 na lang magsi-setting. So papakita ko sa inyo kung paano procedure ng pagpihit. So ganito, pasok tayo dito sa loob. Ito tinest kong refrigerator. So buksan natin sa ilalim. Ito nag-iilo. Ayan. Ilo na yan. Tapos ito sa baba. So ito ay GE. So ang seating niya medyo madilim na rin So ayan, settings niya is nasa sa east to So sinagad namin to dahil ka papagana lang nito. Tinetest kasi itong unit na to. Tapos ito, halimbawa ganyan sa city. So city mo sa settings, pagka ugma sa buntag, pag nag-ayos na siya, so ibaba mo na din isa sa 1, mo trip mo na siya, so baba butang na sa 1, tapos 1 na lang siya mag-sit. So diha dali na lang siya mapalong. So pagka magpa-ayos kag sugod, so pagka magpapahilo ka, kailangan isagad mo hanggang pinakasagad na settings niya, kasi iba-iba yung nila iba-iba yung setting point nila So ito city kasi GE ito Ayan. So ayan, baba mo city. So hanggang kinabukasan pag nakita mo nag-yellow na, so doon mo doon mo na ibaba. Ayan. So dito nag-yellow na rin. Ito yung ginawa naming recoil. Ayan po, recoil po yan. So ito wala na talagang butas-butas to kasi pinalitan Ayan, takip lahat. Ayan, panibagong na rin to, recoil. So
So, yun po ang ano natin, naging topic sa araw nito. Salamat nga po pala sa mga patuloy na nagsusubscribe sa atin at naniniwala sa ating kakayahan. So, ang nais ko lang dito ay maibigay ko yung kakayanan ko, o mai-share ko naman dun sa mga kababayan din natin, lalo na sa mga katropa ko, at pati na rin sa mga nanonood lang nito. So ito ay malaking tulong sa inyo kung paano nakikita nyo at masusubaybayan nyo lang din dito sa YouTube channel nako para makita ninyo kung yung sana mo pagtrabaho o pananglitan kung kamo nagpaayo ba o sama ba sa inani sa among gipang trabaho. So muli, maraming salamat. So salamat sa tanan sa pagtan-aw sa akong YouTube channel. O ayaw lang kaulaw pag subscribe. So wag lang kayo mahiya mag-subscribe, kaya subscribe na. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.